Pag-usapan po natin itong politika sa Davao City. Davao City lang kasi malaki ang Davao. Between Duterte family at Nograles family. Alam nyo, itong pamilyang ito, magkamag-anak yata ako, magkamag-anak sila kung di ako nagkakamali. Dating magkaibigan, nag-away din sa politika, magkaibigan ulit, tapos ngayon ay parang magkatunggali na naman. Ganyan talaga ang buhay, ano ha? Si Nograles, ang pamilyang Nograles, ay ang dating speaker, Noge Nograles Prospero, di ba? Tapos mga anak niya, si Carlo, yung dating party list, Jericho, tsaka ngayon ito yung pinaka-controversial ngayon, Attorney Migs Nograles, party list PBA. At mga Duterte, dalawa lang kasing Duterte ang pinag-uusapan sa local politics sa Davao eh. Kasi si Inday Sara, Vice President, si Pulong Duterte, balita ko ay hindi naman magsisenado, re-election siya yata ng First District ng Davao. So, ang dalawang Duterte pinag-usapan, either former President Rodrigo Duterte or incumbent Mayor Baste Duterte. Ngayon ang tanong, totoo ba, kasi yan ang pinag-usapan ngayon, totoo bang natitreaten or nagiging problema o namumblema ang mga Duterte sa mga Nograles? Kaya until now, hindi sila makapag-decide kung sino sa kanila ang tatakbo sa national position. Noong araw, ang init ng mga vlogger at supporters ng Duterte na tatlo daw Duterte magsisenador, Baste, Pulong at Rodrigo, dating Pangulo. Yun ang kanilang pinapalabas. Pero ngayon na filing na, ilang araw na lang ang natitira, tapos na ang filing. Aba, wala pang Duterte nag-file sa pagiging senador. Yun ang aking pagkakaalam. Maliban lang natin kung meron. Anyway, kung tatakbo naman sila, alam problema. Lahat naman entitled sa pagtakbo basta Pilipino. So, kaya ba hindi nagpapile o hindi kaagad nagdidesisyon ng mga Duterte kung tatakbo sa national position or kung sino ang tatakbo sa local position? Dahil alam nila, iba ang dating ng mga Nograles, especially ni Congresswoman Migs Nograles, batang kongresista at suportado ng Kongreso, especially ng Partido Lakas CMD ni Speaker Romualdez at saka ng mga young guns kongresista. At maganda pa, ito si Congresswoman Migs Nograles, na alam nilang may hatak sa kabataan, may hatak sa mga senior na rin, kasi ang Nograles kilalang kilala rin sa Davao City. Yun siguro yung ba ang dahilan kaya hindi makapag-decide kung sinong Duterte ang tatakbo sa national position at sino ang maghahawak ng Davao City. May sapantaha pa na kung si Baste Duterte ay lalabanan ng mga Nograles, tagilid daw umano si Baste sa Davao kasi iba ang dating ni Baste kumpara sa kanyang tatay. Parang sinasabi, pag ang nakakatandang Duterte, si dating Pangulo ang tumakbong mayor, pero hindi ko alam kung papasok pa yan, baka gumanda ang laban sa pagitan ng Nograles at Duterte. Pero pag Baste, Duterte at Nograles, ay mukhang nakakalamang yung Nograles sa kasalukuyang sitwasyon. Pwedeng yan ang dahilan kung bakit hindi makapag-decide kung ano ang gagawin ng mga Duterte sa national and local position ngayong papalapit ang midterm election at ngayon ay filing na ng Certificate of Candidacy. Yan ang ating aabangan. Okay? Kung totoo na si Baste mahina sa Davao at kayang talunin ni Nograles, ay problema talaga yan. Matagal-tagal at ilang dekada na mga Duterte ang naghahawak ng Davao City. Okay? Ngayon, kung si dating Pangulo ang tatakbo, kaya pa ba niya? Parang sa mga video lumalabas, hirap na maglakad. Inaakay na nga siya. Talagang hirap na kasi 80 years old na yata o 79 years old. Tapos may mga, alam mo na, may mga nararamdaman pa. Hirap talaga.
O dapat talaga siguro magpahinga na lang ang nakakatandang Duterte kasi nandiyan naman yung kanyang mga anak at apo na malalaki na rin. Siguro gano'n lang. O nangangamba sila na pag hindi sumali sa politika, national and local, this coming election, ang nakakatandang Duterte, tuluyan ang mawawala ang mga Duterte sa politika. Baka yun ang pinangangambahan nila. Kaya until now, yung kanilang mga supporters, iilang followers, laging sinisigaw nila, Duterte for senador or Duterte bumalik sa politika. At yun man ang masakit, ginagamit lang ng mga alipores ng mga Duterte ang pangalan ng Duterte. Pero sa akin yung personal observation, naging topic ko na rin dati ito, sa tingin ko dapat magpahinga na ang dating Pangulo. Wala na siya namang patutunayan eh. Mayor ang naging presidente, di ba? At ang kanyang anak ay vice president pa rin ngayon. O yung kanyang anak ay congressman, yung kanyang anak ay mayor. Palagay ko yung nakakatandang Duterte, dapat magpahinga na. At kayo naman na mga manggagamit at patuloy niyong ginagamit ang dating Pangulo sa inyong sariling interes, huwag naman, maawa naman kayo. Matapos yung pakinabangan ng 6 na taon, matapos yung pakinabangan ng ilang taon, at ngayon yung may edad na at kailangan magpahinga na, ginagamit yun, wala naman kayong konsensya. Kung sino man kayo, alam nyo, mga kababayan, kung sino yung mga nanggagamit. Ngayon, yung isang madalas nanggagamit dyan, wanted na rin si Harry Roque dahil hinahanap ng Kongreso. Si Panelo lang yata ang walang kaso na lagi ang sinasabi, Duterte pa rin. Walang awa itong mga taong ito eh. Kahit hirap na maglakad, pinipilit pa rin ang pumasok sa mundong politika na hindi na naman kailangan kasi nga excuse me po, narating na niya ang pinakamataas na posisyon sa politika at sa bansa bilang Pangulo. Enough na yon, di ba? Kaya natin gumalaw ang mga kabataan sa anumang pangalan at political party dahil ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan. Hindi naman sinabing ang pag-asa ng bayan ay mula sa mga traditional politician or sa mga angkan ng mga politiko na malalaki. Hindi po ganoon. Ang ating paniniwala, ang pag-asa ng bayan ay sa kabataan. Kaya ipag-ubayan natin at bigyan natin ng karapatan ang mga kabataan, botante o politiko, na sila naman ang maghawak. Magpalit na tayo, magpalit na kayo. Tama na, sobra na ang panggagamit sa mga traditional politician. Para sa pag-unlad at pagbabago ng ating bansa, kabataan, bigyan natin ng pagkakataon sa anumang posisyon. Naniniwala akong mas kaya nila, physically, mentally, at maging sa katalinuhan at idea, kabataan, ang pag-asa ng bayan. Please like, subscribe, and follow. Yung aking mga video po, paki-like lang po ninyo, paki-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa ating mga kababayan sa buong mundo. Dahil tinitiyak ko, lahat ng ating topic dito, sana kapulutan ng aral, maging gabay nyo ako sa mga nangyayari. Walang monopoly ng kaalaman, pero importante mag-share tayo ng ating kaalaman para sa kabataan at sa ating bansa. Sakripisyo mula sa puso, importante.